Palang araw po sa ating lahat dito sa Friends of the Bar. Ayan. Napakaganda po ng ng mga naging pagbabahagi ni Sister Violeta. Talaga nakikinig po talaga ako intently talaga dun sa kanyang ano po mga sinabi. Totoo nga po talaga 'yon yung sinabi ni Sister Violeta talaga na talagang kailangan lang po talaga natin talagang maintindihan na ang utos ng Diyos ay hindi lang talaga basta utos. Ito po ay ang ibig sabihin po kasi nito ay yung ating relasyon sa Kanya. Okay? Actually po, lahat po ito ay kung papakinggan po natin yung unang pagbasa, yung pagbasa po dun mula sa aklat ni Ezekiel. Nakita po natin po doon yung kwento tungkol dun sa nakita niyang vision tungkol dun sa mga tuyong buto. Makita niyo po uh, talagang may mga pile po talaga ng buto na nandoon. At sa ating pagbasa nga, narinig nga po natin na binuhay ng Diyos itong mga butong ito. Nagkaroon po sila ng mga laman at pagkatapos po ay binigyan din sila ng uh, Espiritu ng Diyos. Ano po ba ang simbolismo po nitong mga butong ito? Ito po ay tungkol po doon sa nararanasan ng Israel during that time, yung tinatawag po na Babylonian exile. Actually po, sa totoo lang, ito po ang pinaka marubdob na talaga pinagdaan ng mga Israelitas po. Kasi ang nangyari po kasi noon nung panahon na sila ay pinagpapala ng Diyos, matapos na sila ay magkaroon ng relasyon sa Diyos, lagi po silang inaalagaan ng Diyos. Kahit sino po makalaban po nila ay lagi silang nananalo. As long as nandoon yung tinatawag po na Ark of the Covenant, ito po yung kahon kung saan nandoon po yung original po na tablets ng commandments at binigay ng Diyos kay Moses. Habang nasa kanila po yun, habang daladala po nila yun, wala po talagang nakakatalo sa kanila pagdating sa gera dahil nga ang presensya ng ating Panginoon ay nasa kanila. Kaya nga po nasanay ang Israel na talagang lagi nilang kasama ang Diyos. Kaya po hindi sila makapaniwala nung dumating yung panahon na sila ay nagupo ng kanilang mga kaaway. Actually po maraming beses talaga po sila na dapat natin sa kanilang lupain. Actually nga po, ang pinakamasakit sa lahat po talaga ay nung hiniba ang templo na itinayo ni Solomon nung araw. Yun po talaga yung talagang feeling nila talaga na parang pinabayaan tayo ng Diyos, talagang nawala tayo sa kanyang sa relasyon natin sa kanila. Of course, sa kanilang pagninilay-nilay na-realize nila na ang dahilan kung bakit sila napalayo sa Diyos ay kasalanan din po nila. Dahil nga po yung kasunduan, yung kanilang relasyon, kumbaga lumabo, kumbaga sa magkasintahan, naging malabo ang kanilang usapan, naging malabo ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Kaya po itong dry bones na nakita po ni Ezekiel sa kanyang vision, okay, this directly symbolizes the Israelites in Babylonian captivity. Ito po yung panahon po talaga na parang feeling talaga nila tuyong-tuyo na patay, nawawala na sila ng pag-asa. Okay. Pero doon po sa vision po ni Ezekiel, ang binuhay ng Diyos, itong mga butong ito, nagkaroon po, yung from dry bones, nagkaroon sila ulit ng mga laman. Nagkaroon talaga sila ulit ng mga muscle. Talaga makita mo talaga nabuhay talaga. Ngunit, kailangan pa rin bigyan ng Diyos ng kanyang espiritu ang mga nabuhay na katawan na ito. Okay? Ang Hebrew word po ng hininga ay ang tinatawag na salitang ruwak. Okay? Ang ruwak means breath, wind, or spirit. Okay? Kaya nga po yung physical breath na revive dito sa mga buto na nakita niya na magkaroon ng katawan ay kinakailangan. Bakit? Ito po ay simbolo na hindi lang basta mabubuhay ang Israel, kung hindi kailangan mabuhay ito sa tunay nitong aspeto, sa tunay itong pagkabuhay. Na dapat, hindi lang katawan nila ang mabuhay, kundi ang tunay na relasyon nila sa ating Panginoon. Okay. Kaya nga sabi doon sa Ezekiel, therefore prophesy to them and say, this is what the sovereign Lord says. O my people, I will open your graves of exile and cause you to rise again. So nandun yung pangako ng Diyos na hindi ako nakakalimot. Kayo ang nakalimot sa akin. Di ba? Kaya kayo nagkakaganyan ay dahil kinalimutan ninyo ako. Pero ako, never ko kayo nakalimutan. Kaya nga po ako sa totoo lang, inspired po ako doon sa isang kanta na alas po kinakanta kapag may patay. Yung hindi kita malilimutan.
Actually po ako, bago ko po na-associate yun sa mga burol, bago ko po na-associate sa kanta na kinakanta sa mga funeral, narinig ko po itong kantang ito ni Basil Valdez no ako'y high school. At ako po talaga ay talagang inspired na inspired kasi lalo na dun sa salita na yung sinasabi ng Diyos sa atin na kahit ang ina na napakalapit sa kanyang anak, na imposibleng makalimutan niya ang kanyang anak, pero kahit yung inang yun ay makalimot, ako hindi kita malilimutan. Kasi bakit? Nakaukit sa aking mga palad ang pangalan. Kasi yung tinitignan ng Diyos sa kanyang palad, pangalan natin, tayo ang kanya nakikita. Kaya sabi niya ganun, hindi kita makakalimutan. Kaya nga, and consistent the time of their Babylonian exile, he gave this promise that I will open your graves of exile and cause you to rise again. And I will bring you back. Ibabalik ko kayo sa inyong lupain. When this happens, oh my people, you will know that I am the Lord. I am the consistent Lord that has been ito na. Nakabalik na po sila noon. Sila po ay nasa kanilang lupain noon. Kakaiba nga lang po, although nandun sila sa kanilang lupain, sila pa rin ay nasa ilalim po ng mga sa kanilang mga captors. And this time po, ito yung pinakamatinding captor nila, ang mga Romano. Kaya nga po, kung natatandaan po ninyo yung vision po na nakita ni Ezekiel dati, yung 4 na hayop, di pa po yung pang-4 na hayop po talaga yung wala halos description na na tungkol doon sa hayop na nag-exist dito sa ating mundo. Basta ang sabi lang, nakakatakot talaga at talagang nakakarimarim ang itsura nitong hayop na ito. Ito po yung pinakamatindi doon sa 4 na hayop na nakita din sa vision. Actually po, ito po yung description po sa mga Romano. Kasi sa lahat ng mga captors ng Israel, sila po talaga ang pinakamalupit. Sila po talaga yung pinakamalala sa lahat. Kasi nga po talagang pinapatay talaga sila literally itong kanilang mga amo na ito. Kaya pa during the time of our Lord, may dalawa pong mga factions sa templo. Sino-sino po yun? Yung mga Pariseo at yung mga Saduceo. Kung papakinggan po ninyo yung unang parte ng ating parte ng ating mabuting balita ngayong araw. Nagsimula ito sa sinasabi na nabalitaan ng mga Pariseo na pinatahimik ni Kristo ang mga Saduceo. Okay. Para po na malaman natin, mabalik. Of course, alam na po siguro ng iba to sa inyo, pero para po sa hindi nakakaalam, ang mga Saduceo po, sila po yung mga elite, sila po yung mga mayayaman. Kasi bakit po? Sila po yung mga tao sa templo na talaga ang pakiramdam nila. Sila na ari nila. Okay? Naniniwala sila doon lang sa 5 unang libro ng Old Testament na tinatawag na Torah. Okay? At sila po, hindi sila naniniwala na may buhay na walang hanggan. Para sa kanila, ang paniniwala nila ay ang buhay na hindi ko lang. Pag namatay ka na, wala na, tapos na ang lahat. Okay? At pagkatapos, kaya ang mindset po nila, habang nandito sa lupa, enjoy mo na talaga itong to. Enjoy mo na talaga yung buhay dito sa lupa. Hindi katulad ng mga Pariseo. Ang mga Pariseo po talaga, sila, nakatutok naman sila sa batas. Tsaka yung interpretation po ng Torah, yung 5 libro ni Moises. Sila po, hindi sila kasing yaman ng mga Saduceo. Sila po ay nasa middle class. Sila po yung mga naniniwala na hindi lang po dito sa lupa nagtatapos ang buhay. They believe in the resurrection of the dead and they believe in an afterlife. Okay. Kaya po madalas, ang mga Saduceo, sila po ang tiga-suporta ng mga hari. Yung mga hari na naging corrupt eventually. Hindi ka po tulad po ng mga Pariseo, sila po talaga nakita nila ang pagkakamali nitong mga sumunod na hari. Okay? At dahil po dito ay nire-reject nila ang mga hari na ito. Okay. So nabalitaan po nila ng mga Pariseo na ang mga Saduceo ay pinatahimik ni Kristo. Okay, ano po ba yung ginawa ng mga Saduceo? Kasi tinanong nila si Kristo. Kasi nga, kumbaga tinutuyan nila si Kristo tungkol doon sa afterlife. Kasi nga hindi sila naniniwala na may buhay sa kabila, di ba? Kaya ang tanong nila, yung usual na tanong na, kasi sa kanila po, di ba, may custom sila na hanggat hindi nagkakaroon ng anak yung panganay ay hindi pwedeng mag-asawa yung mga susunod na mga kapatid na lalaki.
tungkulin ng mga kapatid na lalaki na kapag namatay ang kanilang panganay na anak, na kapatid, na walang anak, tungkulin nila na asawahin yung biyuda ng kanilang kuya, okay, para magkaanak ito, pero ang anak na mabubuo ay hindi ko consider na sa kanila, kundi doon sa kanilang kuya. So ang tanong po ng mga Saduceo ganito, paano yan, Jesus? Paano yan kapag may mga magkakapatid? Makita mong ganun, lahat sila ay namatay na hindi man lang nagkakaroon ng anak at lahat sila ay naging asawa nitong babaeng ito. So finally, sabi, ang tanong sa kanila ganito. So pagdating ng langit, sabi ka ng mga Saduceo, sino dito sa mga magkakapatid na ito ang ituturing na asawa nitong babaeng ito? Lahat sila ay napangasawa niya. Diba? So ang nangyari po, ang naging sagot ni Kristo dito ay ganito. Okay, hindi niyo po sinagbinigyan ng matinong sagot. Ang sabi lang niya, kasi iba ang paniniwala ninyo. So pagdating doon sa taas, pagdating doon sa langit, walang asa-asawa, di ba? Lahat ay pantay-pantay. Kaya makita po ninyo, medyo napahiya po yung mga Saduceo. So this time naman, ang mga Pariseo, dahil kaaway nga nila yung mga Saduceo. So feeling naman nila, okay, hindi nyo na kaya, so see. hindi nyo napahiya yung si Kristo. Kami ngayon, di ba? Dahil kami yung mas tama. Kumbaga ganito sila kami yung mas tama ang mindset. POV, di ba? Kami ang magpapatunay na talagang mapapahiya namin si Kristo. Kaya ano ginawa po nila? Okay. Ito nga, God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Ito yung sinagot ng ating Panginoon. God is not the God of the dead, but of the living. So yun po yung nagpahinto doon sa sinasabi nitong mga Sadduceo. So this time, it was the turn of the Pharisees. Sabi gano'n. Tinanong siya. So sila kasi di ba po, remember, they're experts in the law. Sila ang paniniwala nila na talagang magiging mas malapit ka sa Diyos kapag sinusunod mo ang kanyang mga utos. Hindi lang po yung Ten Commandments, kundi po lahat ng mga na-develop na mga batas out of the Ten Commandments, yung daan-daan na batas na isulat na Pharisee para sa nanggaling po doon sa main commandment na Ten Commandments. So ang tanong nila kay Kristo, ang tanong nila kay Jesus ay, Teacher, which commandment in the law is the greatest? So yan, kasi nga, di ba, expert nga sila. So feeling nila, pag nagkamali po ng sagot, yeah. So sinagot sila ni Kristo. Sinagot sila ni Jesus. Sabi gano'n, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. However, ito nga, bilang humirit ulit si Kristo. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. Kasi ang nangyari po talaga, ang intention ng mga Pariseo, lahat ng ang Pariseo po sa Sadduceo, they were after the mistake that will be made by Jesus. Okay? Giving him a technical question. Pero sabi ang ganun si Kristo na siya talagang embodiment of the law. Diba? Kasi ganito yan sabi, sa POV ng ating Panginoon, diba? Para sa kanya, baliwala ang batas. Kung hindi naman ito nanggagaling sa puso. Kung ang puso mo ay malamig, ang puso mo ay hindi naman talaga tunay na nagmamahal, kahit anong sunod mo sa batas, baliwala ito. Kasi bakit? Ang pinuntuhan niya ay ganito Kung mamahalin mo ang Diyos, dapat mamahalin mo siya ng yung buong pagkatao with your whole being. Diba? Dapat with all your heart. Ibig sabihin, lahat ng iyong emosyon, diba? Lahat ng iyong life force, lahat ng iyong kaluluwa, at lalo na ng iyong pag-iisip, ng iyong buong pag-intellect, diba? With all your understanding. Unless you can love the Lord this way, you are not really loving the Lord at all. If what you do is merely follow commandments, kasi masyado silang legalistic, masyado silang nakaanong doon sa letter of the law, without understanding the spirit of the law. That is why, kasi nga madalas po doon, nung panahon ni Kristo, lagi na lang, paano natin ipiplease ang Diyos kasi itong utos niya. Na nakakalimutan nila na ang Diyos ay talagang, ang utos talaga ng Diyos ay utos ng pagmamahal. Na mababaliwala ang lahat kung hindi mo rin naman susundin yung pangalawa.
Kaya nga sabi ng Panginoon, it's just like it. Love your neighbor as yourself. Di ba? Kung talagang mahal mo ang Diyos, hindi mo siya mapapakitang mahal na mamahalin mo lang siya. Pero kasi bakit? Una sa lahat, hindi mo nga siya nakikita. Una sa lahat, hindi mo siya kasama araw-araw physically. O, nandito siya. Yes, He is omnipotent. But most of the time, ang una mo nakikita ay ang kanyang mga representatives. Talagang ano po ito kung talagang valid ito na sinabi ni Martin Luther. Pero ang sabi po kasi according to my research, hindi po niya talaga eksakto sinabi ang mga salitang ito. Kundi, ito raw po talaga yung pinaka-embodiment ng kanyang paniniwala. Paniniwala ng Kristiyano. Ano po yung sinasabi? Hindi kailangan ng Diyos ang iyong good works. Pero ang kapitbahay, ang kapwa, kailangan niya ito. Totoo naman po, di ba? Kahit mag-fasting ka, ano magagawa ng Diyos? Ano gagawin ng Diyos sa fasting mo? Diba? Hindi naman yung makakadagdag sa pagiging Diyos niya. Kahit anong buti ang gawin natin, wala pong tayong maidadagdag sa kabanalan, sa kadakilaan, at sa kaluwalhatian ng Diyos. God has no need for all of those. Diba? Pero ang gusto niya, mahalin mo yung kapwa. Okay? Doon po, kasi ang kapwa mo, ang mas nangangailangan ng iyong tulong, ng iyong pagmamahal. At pag nagawa mo nga ito sa iyong kapwa, ginawa mo na ito sa ating Panginoon. That is the only time that we are able to really show our love of God. Diba? Kaya nga po sa atin, it's a constant struggle. Yes, I know. It's not easy to love our neighbors. Diba? Opo, talaga constant struggle ko yan lagi, lalo na pag nagpo-post po ako sa social media, lalo na kapag nakikita ko ang estado ng politika ng ating bansa, lalo na pag nakikita ko yung aking kapwa araw-araw, lalo na pag nakikita ko paano mga tao sa simbahan. O kaya minsan marami po akong puna, marami po akong napapansin. Kaya nga po, I constantly remind myself of this. Kung ikaw, marami ka nakikita sa ibang tao, siguro marami rin nakikita ang tao sa iyo. Kaya quits lang. Sabi ko ganun. Kaya Lord, help me to purify my intentions. Help me to really love my neighbor as I ought to love them. So kaya nga po nung makita ko ito, tontuwa po ako, sabi ko, share ko nga ito sa Friends of the Bank. Sabi ganun. Ganda po niya sinasabi. Love your neighbor even if they don't. Kumbaga, hindi naman kailangan kasi na mahalin ka nila pabalik para mahalin mo sila. Ang sabi lang naman ng Diyos ay love your neighbor, period. As yourself. Diba? Hindi man niya sinabi na and expect something in return. Basta sabi lang niya, plain and simple, love your neighbor as yourself, period. So sabing ganun, kahit na hindi ibalik sa atin yung pagmamahal, just the same, love them just the same. Kahit na hindi mo sila kamukha, kahit hindi pareho ng iyong pag-iisip, doon po ako pinaka nag-i-struggle, yung mga iba mag-isip, lalo-lalo na kung talagang ano bang utak yan, ano bang klaseng mindset yan, ano bang klaseng reasoning yan. Talagang minsan po talaga, sa dulo talaga kailangan ko sabihin, Lord, let me love them just the same. Diba? Kahit hindi sila ganun magmahal katulad mo, diba? Kahit hindi sila katulad mo kung magdasal, kahit hindi sila katulad mo kung magsalita, kahit ang binoboto nila ay talagang hindi naman talaga yung mga binoto mo. At talagang makita mo talaga nag-i-struggle ka na bakit yan ang binoto mo? But just the same, di ba? You can disagree with their decisions, still love them. Di ba? Love your neighbor. No exceptions. Walang sinabi ang Diyos na love only those who are like this. Hindi, ang sabi lang niya, love your neighbor. Period. Just like yourself. Ang hirap Struggle po talaga. Pero kung titignan po natin, it's the beauty of our life as Christians is dependent on those struggles. Siguro hindi naman, wala nang excitement na maging Kristiyano po talaga kung ang dali, di ba? Wala nang excitement siguro ang maging Kristiyano kung talaga, easy na talaga, okay, sige na, waiting lang tayo, magpunta natin ng langit. Di ba? Ang excitement po talaga doon yung talagang, when you are able to overcome your pride, when you're able to overcome your being judgmental, when you're able to really love the way Jesus loves. And when you develop yourself to be like our Lord. Yung po yun Dapat po yun ang ating aspiration. Lord, help me to be like you. And that's the one that gives us true joy. Because
whenever we speak of joy, we speak of Joy. Jesus first, others next, and we're always the last. Of course, definitely, kailangan mahalin mo ang sarili mo. Pero kasi yun ang pinaka-foundation ng pagmamahal. Kasi nga, you cannot give what you do not have. But hindi po dapat laging natatapos lang sa pagmamahal ng sarili. It should always be sublimated to the love of the Lord, which is expressed when we love our neighbors. Kaya po with this idea, with these thoughts, that is always remember. Life is a struggle. Life is beautiful because of the struggles. And we constantly try our best to really make the difference, to really live the spirit of the Lord, which is the spirit of love. Love of God, which is expressed in love of our neighbors. A pleasant good afternoon to everyone. Maraming salamat. Brother Grover. Sige po mga kapatid, sino pong gustong? Ba't may oras na po ba kayo, Brother G po? Meron pa po kayong oras? Yes po. Opo. Sige po mga kapatid, sino pong gustong magtanong kay Brother G po? At sino pong gustong magpaiwatag, magpaiwati sa ating mabuting balita at para maunawa ni Brother G po at kung talagang naunawa natin ay tutuwid niya ng maliwanag na maliwanag. Amen. Sino po ang gustong magpahayag kay Brother G? Nakakatakot naman yung Brother Grover, itutuwid ko po. Amen. Marami, kumbaga mas marami ang pangunawa ng mga speaker natin isa sa ating mga community. Mas malawak. Mas natututo po kami kapag nagsasalita kami kasi bumabalik po sa amin lahat ng sinasabi namin. Lagi namin tinatanong, ikaw ba? Ganun po eh. Kaya nga po, ako I enjoy doing all these things kasi nga, it's also my way of reminding myself na ikaw, ang galing mo magturo, ang galing mo magsalita. Ikaw ba, sinasabuhay mo ba lahat ng sinasabi mo? Kaya po, ayun po talagang humility din ng pagiging speaker din po na we don't only talk to you, we also talk to ourselves. Amen, amen. Sige po mga kapatid, nag-aantay pa si Brother G po. Tahimik, nagninilay-nilay Brother G po. Sa dalawang utos na dry bones na naka-dry bones mode pa po yata sila. Hindi pa po dumadating sa resurrection. Mga kapatid, sino po gusto magtanong kay Brother G po? Ay, by the way po, Sister Feli Mocker, salamat po. Yeah, Sister Fel. Yes, Sister Feli, yes. Yes po. Brother G po, ako muna po hindi agad naimik. Baka may ibang uuna muna para pagbibigay daan. Ano po bro? Lagi naman po yan ipinagsisigawan ng Biblia, ipinagsisigawan ng misa, ipinagsisigawan ng lahat. Ibigin mo ang iyong kapwa. Ay, utos yan, hindi naman pakiusap, hindi naman request. Pero talagang grasya po ng Diyos, Brother G po. At ang pinakamasarap na uri talaga ng pag-ibig at lagi naalala ko po yung sabi ng minsan invite namin sa The Living Tabernacle, sabi niya po ang mga mag-asawa dapat talaga ay nakabase sa pag-ibig ng Diyos dahil pag nawala yung kilig, Brother G po, mag-aalangan ng pagsasama. Yung pang excited, Kaya dapat pag-ibig kay Kristo daw ang naghahari. Tunay na nga naman ayun bro, At ang akin pong bata sa akin sariling karanasan talaga para gumaan ang buhay ay pangunawa, pagtanggap, ang lang makakapagpabago. Kaya nga sabi ko, hindi po ako naiinip, ako naiyak na lang. Pero ang hirap talaga po, ang pagkatapos ko, ang pangatlo bro ay pangunawa, pagtanggap at huwag mapaghanap. Yan ang nakakagaan sa buhay. Tunay pong nangyari sa akin ng Brother G po, ewan ko lang kung nasabi ko na sa inyo dati, kami pong mag-ina ay magkahiwalay sa mahabang panahon. Hinahanapan niya ako ng pangunawa lagi at pag-alalay kung ano yung kanyang
yung kanyang nais. Ako naman po'y hanap ng kanyang malasakit sa akin. Bilang nag-iisang magulang, ano po bro, na matagal sa abroad. Sa madalit salita ay paghahanap hanggang sa napagod. Ano bro? Kaya, ang laking bagay po talaga ang nakababad sa gato na sir. Sabi ko, pagod na ako sa anak ko. Sabi ko sa ate, iyo na yan. Iyo na yan. Iyo na yan. Sabi niya po yun ng aking ate eh. Sabi ko, iyo na. Ako'y pagod na ate. Iyo na yan. Sabi ko ngayon. Pero sa kaibuturan ko bro, hindi ako mabigat na mabigat, pero hindi rin masarap. Alam mo bro, yun, hindi rin masarap. Ay nung sabi ko, Panginoon, ako po iyong itawid na. Talagang ako'y pagod na. Ubus na ako. Mahal na Panginoon. At bro, nung pong ako'y, sabi ko nga po, itilagi kong paulit-ulit. Talaga naman kahit ako'y naghintay ng mahabang panahon, bro, huwag kang magugulat. 26 na taong kong idinalangin ako at ang sarili ko. Kung paano kami magkakaroon ng godly, harmonious relationship na nag-iisa kong anak. Isang anak ko yung bro, ha? 18 taon ko siya isinilang. Sa halip na magdidibo, ako'y aking pinapa-breastfeed na. Grabe. So, grabe bro. At ito bro, yung pinakamagandang, sabi nga eh, kapag binigay na ng Panginoon, hindi na yung babawiin. Di ba bro? Pag ibinigay na ng Lord, hindi niya na yung babawiin. Ang buhay ay magpapatuloy, pero binigay na nga eh. Kinakailangan lang i-maintain. Di ka bro? Sa pamamagitan ng grasya at pagtutulungan sa isa't isa. At bro, sa tunay lang, ako'y 60 na kasi 60 ko lang ano. Ngayon ko lang talaga naramdaman ang kahulugan ng salitang pagiging ina. Dahil po yung anak ko nung mamatay yung kanyang ama, 16 years old lang siya. Tapos po unwed mom siya. So, yun ang kinakailangan kong unawain at tanggapin sa kanya eh. Ayun po, ewan ko po, kung bibigyan ng Panginoon pa ng partner, hindi ko alam. Ang mahalaga may isa akong apo, 15 years old na. Salamat po, Brother J po. Magandang araw. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sister Penny. Okay. Brother J po, magpapakita ko sa iyo. Ako ito, Brother J po, tamo, guwapo ko. Aba, hindi naman salamat talaga, po. Hindi naman mukhang 60. Ang maintenance po yung gawain. Hindi po ito ang kabuuan, pero ito po yung maintenance dahil nga po araw-araw na tipan sa ating mahal na Panginoon. Maraming pong salamat, bro. Salamat po. Salamat po. Habang nagsasalita si Sister Penny po, naalala ko lang laging sinabi sa akin dati. Kasi madalas po kasi naliligaw tayo ng isipan. Ang iniisip natin na kapag tayo ay lumapit sa Diyos, ay lahat ay magiging okay na. Pero ewan ko po kung napansin nyo, paglapit natin sa Diyos, hindi naman talaga perfecto lahat, di ba po? Hindi naman po ibig sabihin nito ay mag-aalisa na tayo ng problema, na lahat ay magiging smooth sailing. The challenges will always be there. Kasi ang siniremind nga po sa akin ng aming pari dati na, ba't ka nag-expect ng perfect na buhay dito sa mundo? Kung perfect ang buhay na ito, wala nang langit. Langit na ito. Di ba? Kumbaga parang sinasabi nga po talaga, yun nga po yung challenge doon eh. Talagang we have to accept that this life is a challenge. It's a test. It's a way for us to be able to really make ourselves worthy of entering that next life. Kaya ang lagi ko pa naalala, kasi recently po nakita ko yung picture ko ni St. Bernadette Soubirous. Okay. Kasi tinanong po siya dati, kasi nga, lahat ng mga tao ay gumagaling doon sa waters of Massabielle, doon sa France, sa Lourdes. Diba? Dumating po yung panahon na si Bernadette mismo ay may sakit. Kaya nangyari pong gano'n, sabing gano'n, alika, dadalhin ka namin sa Lourdes para gumaling ka. Diba? Dadalhin ka namin doon sa tubig na ikaw mismo ang naging dahilan kung bakit napunta sa mga tao. Ang sinabi po ni Bernadette ay napakaganda, sabi gano'n. Kasi ang pangako daw sa kanya ng mahal na birhen ay ito, I do not promise you happiness in this world, only in the next. Yun lang po ang lagi kong tinatandaan kapag hindi nagiging, of course, syempre we strive to make life beautiful here, to make life peaceful, to make life without any problems. But just the same, of course, we have to accept the fact na we can only do as much kasi nga, hindi ito yung pinapangako sa atin ng Diyos na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan talaga, yung kasama siya, at nakikita natin talaga siya, yung ating beatific vision of the Lord that we have to look forward to. Kasi para ma-appreciate po natin yung dapat, mabuhay muna tayo sa mundo at makita natin yung mga challenges na meron. Of course, we do not create the problem. We just embrace them when they come.
Yun nga, iba po yun. Kasi iba naman ang feeling nila. Dapat talaga mahirap ang buhay natin. Hindi po ganun. Kumbaga, we just accept them and embrace them as they come, but we do not create the problems. Amen, amen. Sige po mga kapatid, siya pa po gusto mo kay Brother Gifo. Salamat Sister Pel, idol. At kayo talagang mahalang-mahala ng mag-ina. Sige po mga kapatid. Talagang nagsisipag nilay-nilay ang mga kapatid natin. Wala ang magtanong kay Brother Gifo. Wala po bang magtatanong na kay Brother Gifo? Kung wala na po magtatanong, tayo po magpasalamat na kay Brother Gifo. At nag-iintay po siya. Alam naman natin marami pa siyang gawain sa araw-araw. Salamat po, Mr. Brother Grover, Gifo. maraming salamat po, Sister Feli, Brother Grover. Sister Feli Mokar, maraming salamat po. Natanggap ko na po yung ibinigay po niyo through Sister Violeta last time. At napadala na po namin doon sa Cagayan de Oro. Next time po, papakita ko po sa inyo yung mga imahen po na i-donate po doon sa mga schools. Once po na-organize na po nila doon sa Cagayan de Oro. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po tayo lahat. Maraming salamat din, At Brother sana po Gifo. pagdasal niyo po rin ako palagi po. Maraming salamat. Sige po. Bye-bye po.